Pagmamahal sa Panginoong Hesus. Salamat na ikaw ay isang Diyos na nakikinig at sumasagot sa lahat ng aming panalangin. Maging ang mga panalangin kung saan ang isang sagot ay tila mahabang panahon sa pagdating. Salamat na iyong naririnig at sinasagot ang lahat ng iyong mga anak na lumalapit sa iyo sa pagpapakumbaba ng puso. Hindi umaasa sa ating sariling mga kakayahan o sa ating sariling halaga, ngunit sa merito at katwiran lamang ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Turuan mo ako, Panginoon, upang maging matiyaga sa aking mga panalangin at matutong maghintay ng tahimik at mapagkakatiwalaan para sa iyong perpektong oras. Alam na sa lahat ng bagay ikaw ay nagtuturo at nagsasanay sa akin upang maging mas katulad ni Kristo sa lahat ng aking mga gawa at paraan, kabilang ang aking pagdarasal. Panginoon, turuan mo akong manalangin ayon sa iyong perpektong kalooban, at nananalangin ako na gaano man katagal kailangan kong maghintay. Hinihiling ko na turuan mo akong maging matiyaga sa aking paghihintay at magtiwala sa iyong salita para sa lahat ng iyong ipinangako. Salamat, Panginoon, na ako ay iyong anak at ikaw ang aking ama. Salamat na sa pamamagitan ni Jesus, maaari akong sumigaw, Aba, Ama. Alam kong mayroon akong ganap na access sa iyong trono ng biyaya. Kapag ako ay dumating sa iyo, sa kahinaan at kababaang loob ng puso. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, napakahina at hangal ko kapag pumupunta ako sa iyo sa panalangin dahil madalas kong hindi alam kung ano ang aking ipinagdarasal o kung paano mabuo ang mga kaisipan ng aking mga puso sa mga salitang may katuturan. Ngunit Panginoon, isang kaaliwan na basahin sa banal na kasulatan na ang banal na Espiritu ay nariyan para sa akin sa lahat ng aking mga kahinaan, kasama na ang mga oras na nahihirapan akong manalangin. Salamat, Panginoon, na kahit hindi ko alam kung ano ang dapat ipagdasal o kung ano ang nais ng Diyos na ipagdasal ko, ang banal na Espiritu ay kahit papaano ay manalangin para sa akin sa isang hindi maipahayag na paraan. Salamat sa dakilang kaaliwan na ito sa aking kaluluwa. Tulungan mo akong manahan, mapagmahal na Ama sa langit. Salamat sa lahat ng pastoral staff, sa pamilya ng ating simbahan at sa pagbibigay sa atin ng gaanong dedikadong pangkat ng mga lalaki at babae na nag-iisip at nagsisikap ng husto sa iyong paglilingkod.
Panginoon, ay ipinagdarasal ko ang bawat isa na panatilihin nila bilang focus ng kanilang buhay at na sila ay isuko sa iyo sa pag-iisip na salita at gawa. Bigyan ang bawat isa ng makadiyos na karunungan araw-araw habang tinatalakay nila ang kanilang itinalagang gawain sa ministeryo at pigilan silang gamitin ang mga aksyon at saloobin ng mundo upang maisakatuparan ang iyong gawain sa lugar na ito. Tulungan silang huwag tumugon sa apurahan sa kapinsalaan ng pagkilos sa mahalaga. Panitilihin silang mapagod sa paggawa o panghinaan ng loob sa kanilang iba't ibang tungkulin. At nawa ay pigilan ang bawat isa sa pagsisikap na magawa ang mga gawain sa kanilang sariling lakas at karunungan. Ngunit sa halip ay ipinagdarasal ko na ang bawat isa ay matutong magpahinga sa iyong pag-ibig at maging bukas sa iyong tinig. Panginoon, bigyan ang bawat miyembro ng ating pastoral staff ng isang lingkod na puso at isang mapagmalasakit na spirito para sa buong katawan ni Kristo. Nawa ay ang bawat isa ay patuloy na lumago sa biyaya at ipakita sa kanilang buhay at tahanan ang isang tunay na pagmamahal para sa mga taong kanilang pinaglilingkuran at isang malalim na pagmamahal sa Panginoong Hesus. Sa kaninong pangalan, ako ay nananalangin. Amen. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa aming mga pinuno ng simbahan na iyong itinalaga. Dalangin ko na mahalin nila si Jesus ng buong kaluluwa, isip at lakas, at hinding-hindi nakawin ng kanilang ministeryo sa kanila ang kanilang unang pag-ibig, si Hesu Kristo. Ipinagdarasal ko na mahalin at paglingkuran nila ang kanilang mga asawa at pamilya ng may masayang puso at ang kanilang pamilya ay magkakaroon ng pagmamahal sa ministeryo sa halip na magalit ito para kay Stiling na kanilang asawa at tatay. Nananalangin ako para sa isang pagsinta, para sa pananalig at dedikasyon sa kanilang pagtawag at kay Hesukristo. Ipinagdarasal ko na sila ay lumakad ng may kumpiyansa habang nakaluhod sa pagpapakumbaba bilang magiliw na mga pastol na nag-aalaga sa kanilang mga tupa. Ipinagdarasal ko ang panghihikayat sa kanilang pananampalataya sa ministeryo at laban sa mga umatake, naninirang puri, nananakit o nagsasalita ng masama laban sa kanila. Ipinagdalasal ko na ang kanilang pagtuturo at pangangaral ay maging tumpak, totoo, matapang at matapang, convicting, encouraging, anointed, and Christ-centered. Dalangin ko na babantayan sila ng Diyos mula sa pagka-burnout at depression.
Ipinagdarasal ko na hindi sila mabiktima ng inggit, paninibugho, kawalan ng kapanatagan o paghahambing. Ipinagdarasal ko ang kanilang kabanalan at kadalisayan at laban sa pagnanasa, mga gawain, pagmamahal sa pera at pagmamataas. Nananalangin ako para sa kapahingahan sa spiritual at physical. At alam nila na hindi ang kanilang ministeryo ang kanilang pinangungunahan, ngunit ang Diyos. Ipinagdarasal ko na sila ay makatapos ng mas mahusay kaysa sa kanilang sinimulan. Dalangin ko na maglaan sila ng oras upang magsaya, gawin ang mga bagay na kanilang tinastamasa, gumugol ng oras sa kanilang mga asawa at makipaglaro sa mga bata, at madalas na makalayo upang makahanap ng kapayapaan at pag-iisa. Ipinagdarasal ko sa Diyos na palakihin ang mga tao sa kanilang paligid upang tulungan sila, paglingkuran sila, parangalan sila, hikayatin sila, ipagdasal sila, paaalalahanan sila, at protektahan sila. Ipinagdarasal ko na ang ministeryo, pagtuturo, pangangaral at pamumuno ay hindi kailanman magiging isang gawaing bahay para sa kanila. Ngunit palaging isang kagalakan at pagpapala na paglingkuran ang Panginoon at ang kanyang mga tao ng may kabaitan at kagalakan, at na sila ay magtamasa ng bawat aspeto ng pamumuno, madali man o mahirap, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Mahal na Panginoon, itinataas ko ang lahat ng nasa posisyon ng pamumuno sa ating pamahalaan, kapwa sa lokal at sa buong bansa. Nawa ay bigyan sila ng karunungan, lakas at katarungan upang pangasiwaan ang kanilang mga tungkulin sa paraang tama at kasiya-siya sa iyong paningin. Bigyan sila ng karunungan upang matuwid at makatarungang pangasiwaan ang batas at isagawa ang kanilang mga hatol at desisyon sa takot sa Panginoon. Panatilihin ang aming mga pinuno mula sa pagpapatibay ng mga matas na makatao na salungat sa iyong katotohanan. Bantayan ang kanilang mga budhi mula sa pagiging serd sa pamamagitan ng kaya magkano na ay pagbaha sa koridors ng kapangyarihan ng mundo ngayon, at bigyan ang bawat isa ng karunungan, pananaw, at integridad sa mga desisyon na mayroon sila upang maabot at nawa ay mamuhay tayo ng mapayapa sa lupaing ito, habang hinihintay natin ang anumang araw na pagbabalik ng Panginoong Hesukristo upang dalhin ang kanyang iglesia upang makasama siya sa langit. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Mahal na Panginoon, salamat sa iyo para sa aming pastor. Ipinagdarasal ko
na ang iyong banal na spirito ay manguna at gabayan siya sa lahat ng mga tungkulin na siya ay tinawag na gawin. Panginoon, panatilihin siyang bukas upang marinig ang iyong tinig at bigyan siya ng isang puso na naglalayong lumapit sa iyong puso ng pag-ibig araw-araw. Nawa ay magpahinga siya sa iyo at makuha ang lahat ng kanyang lakas mula sa iyo. Bigyan mo siya ng hilig na itaas ang Panginoong Hesus sa bawat aspeto ng kanyang ministeryo. Pigilan siya mula sa business ng kanyang mga tungkuling pastoral at nawa ay matuto siyang magpahinga sa iyo at maghintay sa iyong pangunguna. At Panginoon, panatilihin siyang malapit sa iyo sa pag-iisip, salita at gawa na aking ipinagdarasal upang manatiling dalisay din siya sa motibo at ugali. Bantayan at gabayan ang kanyang buhay tahanan, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, at panatilihin ang bawat isa sa kanila na nagkakaisa sa kanilang pagmamahal para sa iyo at para sa isa't isa. Pigilan ang anumang sama ng loob na umunlad kapag tumatawag ang tungkulin. Ngunit sa halip ay ang kanyang tahanan at pamilya ay maging isang lugar ng paghihikayat at pampalamig para sa kanyang kaluluwa. Nawa ay maging isang lugar din ito kung saan ikaw ay nananatili bilang sentral na figura. Panatilihin ang aking pastor at ang kanyang pamilya mula sa mga pag-atake ng kaaway at mula sa pagpuna na sumusunod sa isang tao na naglalayong maging nakatuon kay Kristo. Bisitahin at gabayan sila mula sa pagiging tuksuhin patungo sa pagnanasa ng mundo at sa pagnanasa ng laman, o mula sa pagbuo ng anumang mapagmataas na saloobin. Panginoon, bigyan ng aming pastor ng integridad at biyaya sa lahat ng kanyang mga tungkulin. At nawa ay matuwa siya sa Panginoon upang ang kanyang buhay at halimbawa ay isang kahanga-hangang saksi sa iba, upang ikaw ay maluwalhati sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, itinataas ko ang mga asawa ng ating mga pinuno ng simbahan. Alam kong ito ay kadalasang mahirap at malungkot na tungkulin. Ipinagdarasal ko na bigyan mo sila ng biyaya at karunungan upang suportahan ang kanilang mga asawa sa kanilang mahalagang tungkulin. At nawa ay sila ay maging isang makadiyos na suporta at paghihikayat sa maraming gawain na tinatawag sa kanila. Salamat sa bawat isa at ipinagdarasal ko na sila ay magkaloob ng karunungan at biyaya upang suportahan ang kanilang sariling mga asawa sa paraang biblikal upang ang kanilang buhay ay maging patotoo sa pag-ibig at biyaya ng Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay.
Hinihiling ko ang iyong proteksyon para sa bawat isa mula sa mga pandilinlang ng dyablo na maghahangad na guluhin ang kanilang mga tahanan, pamilya, pag-aasawa at tungkulin. At ipinagdarasal ko na sila ay matutong manindigan ng sama-sama kay Kristo sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay na hindi maiiwasang kailanganin nilang harapin. Nawa ay lumaki ang bawat isa sa biyaya at sa kaalaman ni Hesu Kristo, at nawa ay ang kanilang mga tahanan ay maging isang dako ng kapayapaan at kagalakan sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Panginoon, dalhin ko sa harap mo ang maraming mga leader ng mundo at ang mga nasa mataas na posisyon. Alam na ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon ay isang pinagpalang bansa talaga. Ipinagdarasal ko ang mga lider sa buong mundo na naghahanap upang sumunod sa katotohanan ng iyong batas. Nawa ay maging kasangkapan sila na ginagamit mo upang mapanatili ang katarungan at katwiran sa kani-kanilang posisyon at bansa. Lalo kong itinataas ang mga kalalakihan at kababaihan na tinawag mo sa mga posisyon sa pambansang pamumuno, at ipinagdarasal na bigyan kanila ng unang pwesto sa kanilang buhay. Nawa ay masigasig nilang hanapin ka sa panalangin kapag tinawag silang gumawa ng may hirap na desisyon na makakaapekto sa buhay ng napakaraming tao. Pangunahan at gabayan sila sa lahat ng katotohanan at bantayan sila mula sa pangungutya na hindi may iwasang harapin ng mga Kristiyanong pinuno ng ating bansa sa isang mundo na higit na tinalikuran ang katotohanan ng kasulatan. Panginoon, itinataas ko ang lahat ng mga hari, mga gobernador, at mga nasa mataas na posisyon, at nananalangin na dalhin mo ang marami sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, upang tayong lahat ay mamuhay ng payapa sa mundong ito, kung saan mo kami inilagay. Protektahan ang ating bansa, o Panginoon, ay nananalangin ako, at ibalik tayo sa isang bansa na ang Diyos ay Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon at Hari ng Langit, salamat sa iyo na walang mga hangganan sa iyong kaharian, at sa huli ay namumuno ka sa langit at lupa. Sa kabila ng katotohanan na ang kasamaan at kasamaan ay naglalayong dominahin ang mga bansa sa mundo, gayon din ang buhay ng mga individual. Ipinagdarasal ko na magtayo ka ng mga makadiyos na lalaki at babae sa mga posisyon ng pamumuno at kapangyarihan sa ating sariling bansa, at sa lahat ng mga bansang gumagamit ng otoridad sa ating mundo ngayon.
Salamat sa mga pinunong iyon na handang manindigan para sa katotohanan at katwiran. Bigyan mo sila ng katapangan na hamunin ang mga gustong alisin ang mga prinsipyo ng kalayaan at pagpaparaya at itatag ang mga maling prinsipyo na nagmumula sa karunungan ng tao. Panginoon, ipinagdarasal ko na gabayan mo ang mga pinuno ng maraming bansa na magsisi sa kanilang mga kasalanan at bumaling sa landas ng kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Tulungan mo silang maunawaan na ang tanging kapayapaan na matatag sa lupa ay nasa ilalim ng pamamahala ng Panginoong Hesukristo mismo. Pagkatapos na maibuhos ang iyong puot sa isang Kristo na tumatanggi sa makasalanang mundo. Maawa ka, Panginoon, maawa ka sa lahat ng mga pinuno ng mga bansa na hindi nakakakilala sa iyo. Ipinagdarasal ko na marami ang maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko. Amen. Ama sa langit, pinupuri at pinasasalamatan namin kayo na ikaw ang kataas-taasang Diyos na namamahala sa kaharian ng mga tao. Nagtayo ka ng mga pinuno sa kanilang iba't ibang katungkulan at inalis mo sila sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang katotohanan at kalooban. Ama, itinataas natin ang mga pinuno ng ating bansa at lahat ng itinayo mo sa mga lugar ng otoridad upang mamuno at mamahala sa ating bansa, kapwa pampulitika at relihiyoso. At ipinagdarasal namin na sila ay mamuno sa ating lupain at sa maraming institusyong may karunungan at integridad. Ipinagdarasal namin na ang bawat isa ay gampanan ang kanilang iba't ibang mga responsibilidad ng may katapatan at para sa kapakinabangan ng bansa. Damutin ang bawat isa ng may katuwiran at katarungan. At ipinagdarasal namin na ang lahat ng makasariling ambisyon ay isantabi at ang iyong mga plano at layunin ay matupad para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. Nawa ay makilala ang iyong mga paraan sa ating bansa at ang iyong pangalan ay itaas sa mga koridor ng kapangyarihan. Gabayan ang ating bansa na ating ipinagdarasal sa mga paraan ng kapayapaan, katarungan at katotohanan. Ito ay hinihiling natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, kinikilala ko na ikaw ay isang mabait at maawaing Diyos. Ngunit alam ko rin na ikaw ay banal at matuwid at hindi tinitingin sa kasalanan. Maging maawain ako ay nananalangin sa mga bansa na ang mga pinuno ay tumalikod sa iyo at sa Panginoong Hesukristo na iyong ipinadala upang mamatay para sa kanilang mga kasalanan.
maging maawain sa lahat ng nasa posisyon ng kapangyarihan na naghahangad na ipatupad ang isang makatao at anti-Diyos na agenda. Maging maawain sa mga kalalakihan at kababaihan sa matataas na lugar na naghahangad na alisin ang lahat ng mga bakas ng Kristyanismo at ang isang tunay na Diyos mula sa mga batas at tuntunin ng kanilang bansa. Maawa ka sa mga lider na sadyang tinanggihan ang iyong landas ng katotohanan at katarungan, at dalhin sila sa pagliligtas ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyo sa maraming pagpapala na iyong ipinagkaloob sa aming bansa. Mga pagpapala na hindi namin karapat-dapat, kundi na iyong pinaulanan sa amin sa iyong biyaya at awa. Ngunit Ama, alam natin na ang ating bansa ay tila niligaw ng landas at ang ating pamahalaan ay tila nawawalan ng kontrol. At walang tayong dapat tingnan kundi ikaw. Nananalangin kami na ikaw ay tumingin sa ating bansa ng may awa at matinding awa. At ipinagdarasal namin na ang aming pamahalaan ay mahatulan ng kanilang pangangailangan na bumaling mula sa iyo para sa karunungan upang pamahalaan ang dating dakilang bansang ito sa paraang nagpaparangal sa iyong pangalan. Ipinagdarasal namin ang bawat isa sa aming mga pinuno at itinaas sila sa iyo, na nananalangin na tumingin sila sa iyo, kapwa ng paisa-isa at sama-sama, upang ang ating bansa ay pamahalaan ayon sa iyong mga plano at layunin. Ngunit kung bilang isang bansa ay haharapin namin ang iyong sama ng loob dahil kami ay tumalikod sa iyong mga estatwa at hindi sumunod sa iyong mga batas, ipinagdarasal namin na ikaw ay maging maawain at hinihiling namin na sa iyong biyaya marami sa aming mga pinuno ang magsisidaing sa iyo para sa kaligtasan at tulong. Ito ang hinihiling namin alang-alang sa aming tagapagligtas, si Hesukristo na aming Panginoon. Amen.